opisyal ng pulisya pinatay bilang paghihigante. Ayon sa isang opisyal ng pulis, ito ay ayon sa report ng New York Times, July 8, 2016. Ang kargadong sniper na pumatay ng 5 mga opisyal ng pulisya sa downtown Dallas ay tahasang namaril ng mas maraming puting Amerikanong opisyal ng pulisya hanggat maaari, ayon sa isang opisyal noong Biyernes. Isa siyang veteranong militar na nagsilbi sa Afghanistan. May taguan siya ng armas kasama na ang mga ginagamit sa paggawa ng bomba. Ang mamamaril ay ginawa ang pamamaslang bilang demonstrasyon laban sa pamamaril nitong nakaraang linggo ng mga Amerikanong itim sa Minnesota at Louisiana na mapayapang nagmamarcha laban sa bayolenteng pamamaslang at pagdanak ng dugo laban sa kanila. Ang pamamaril ay isang paraan ng bayolenteng paghihiganti sa malupit na sitwasyon na siyang kinatatakutan ng mga tao na mangyari sa nagdaang 2 taong protesta laban sa bansa laban sa isa't isa sa pagpatay ng mga taong nasa pag-iingat ng kapulisan na nagpapatindi ng hidwaan sa debate ng lahi at katarungang pangkrimen na dahilan ng matinding dibisyon dito sa bansa. Ako'y tunay na umaasa na ang bansang Amerika ay hindi umabot sa civil war ng dahil dito. Tayo ngayon ay nasa malalim na problema ng bansa. Napakamaraming mga bagay na nangyayari sa paligid natin kasama na ang mga isyu ng pagkapuot sa lahi na lumala at madugo. Nais ko sanang ipasok sa kalagitnaan ng debateng ito kung ano ang masasabi ng Panginoon sa problema ng patungkol sa lahi. Sa libro ng Gawa, talatang 17, versikulo 26, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga taong upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at ang hangganan ng kanilang tahanan. Ika-27 versikulo, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Meron akong kutsilyo dito at kung gagamitin ko ang kutsilyong ito na hiwain ang aking mukha, sa mukhang ito ay dadaloy ang pulang dugo. Kung ang mukha ko ay itim at hiwain ko ito, ang dugo ko ay, hulaan nyo, pareho ang kulay. Ang dugo ay hindi lang sa ilalim ng balat. Sobrang dami ng mga bagay-bagay dito sa mundo natin na mas malawak sa kung ano ang nakikita lang sa panglabas. Ang Biblia ang nagsasabi na lahat tayo ay nilalang ng Diyos. Nilalang niya tayo na may iisang kulay ng dugo. Maging ang ating lahi man ay itim, puti, kayumanggi o kahit na dilaw. Hindi naman yan ang punto. Ang punto ay ang Diyos ang naglalang sa atin, sa ating lahat. Ang Diyos ay colorblind. Ang Biblia ay nagsasabi na siya ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ang balat ay hindi problema sa Panginoon. Ang punto ay kung paano natin pinakikitunguhan ang bawat isa at kung ginagawa ba natin ang tama o ang kabaliktaran na siyang mali. Kung ang isang puting Amerikanong opisyal ay may ginagawang masama o di makatarungang pagpatay sa isang itim na Amerikanong opisyal ng pulisya, niyan siya ay mananagot sa Panginoon. Siya ay may sala sa harap ng Diyos sa pagpatay ng isang tao na nilalang ng Diyos. At kung ang itim na tao ay gumawa rin ng masama at di makatarungang pagpatay sa isang puting Amerikanong opisyal ng pulisya, siya rin ay mananagot sa harap ng Diyos na nagkasala sa Panginoon. Nandito ngayon sa aking mga kamay ang isang tableta. Meron akong 2 dito na nakasulat ang 10 utos ng Diyos na sinulat niya mismo ng kanyang sariling mga daliri sa bato. Ang ika-6 na utos na makikita sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 13, nagsasabi, huwag kumitil ng buhay, na sa modernong salita ngayon ay huwag pumatay. Maraming beses ko nang nabasa ang 10 utos at natuklasan ko na ang salitang Hudyo ay wala sa 10 utos. Ang ibang tao ay nag-iisip na ang mga utos na ito ay para lamang sa mga Hudyo, ngunit yan ay kasinungalingan. Ang salitang Israel ay wala rin sa 10 utos. Ang 10 utos ay hindi lamang ibinigay sa Israel ngunit sa buong mundo. At kung titingnan mo sa 10 utos, ang salitang balat ay wala rin doon. Ang itim at ganun din ang katagang puti ay hindi makikita. Sa uulitin, ang Panginoon natin ay colorblind. Ang Diyos ay mas malaki sa lahat ng mga ito. Nilalang tayo lahat ng Panginoon at lahat tayo ay may parehong pulang dugo sa ilalim ng ating mga balat. Siya nga, ang problema ay hindi sa balat. Ang punto ay kung ano ang tama at mali sa harap niya. Kailangan magsimula ng organisasyon, bagong organisasyon, itim at puti na dapat ingatan. Ang kulay ng balat ay hindi mahalaga. Kung gusto nyong i-tweet yan, gawin nyo. Kailangan nating ipalaganap sa ang katotohanan na mas maraming problema na mas malaki kaysa kulay ng balat. Sa unang Juan, talata 3, versikulo 15, ito ay isa pang taludtod
o bersikulo sa banal na kasulatan na nagsasabi ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam natin na walang mamamatay tao na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng pagkapuot ay masama. Ang lahat ng diskriminasyon ay masama rin. Kung may kinasusuklaman tayong isang tao, sabi ng Biblia ay parang pinapatay na rin natin siya. Ang sabi sa Biblia, kung may galit sa ating puso, kung may kinaiinsan tayong isang tao nang dahil lamang sa kulay ng kanyang balat o kung ano pa mang dahilan, wala tayong karapatan para sa buhay na walang hanggan. Kung nais nating pumunta sa langit, kung nais nating mabuhay kasama ang Diyos, kung ninanais nating makasama si Jesus, kung ninanais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nating hayaan ang Panginoon na kunin ang mga ito sa ating buhay. Kailangan niyang kunin ang mga ito at kailangan nating hayaan siyang kunin ang mga ito ngayon bago pa dumating si Jesus. Dahil kung dumating na si Jesus sa panahon na yan ay huli na ang lahat. Unang Juan talata 4 versikulo 11, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa ating puso sa mga tao, maging ano paman ang kanilang anyo. Sa screen makikita niyo ang larawan ng aking anak. Siya ay 8 taong gulang. Ang aking maliit na anak, ang pangalan niya ay si Abby at ang kasama niya ang kanyang kaibigang si Daniel. Ngayong araw ko lamang kinunan ang larawang ito. Sila ay nakaupo sa gilid ng piano at tumutugtog silang magkasabay. Kung makikita nyo, ang isa sa kanila ay maitim at ang isa ay maputi. Wala silang alam sa nangyayari sa Dallas o Minnesota o Louisiana. Hindi sila nanonood ng balita. Hindi nila alam ang lahat ng mga ito. Magkasabay silang tumutugtog at wala rin sa isip nila na magkaiba ang kanilang mga kulay. Hindi ito kasakop ng kanilang mundo. Si Jesus sa bagong tipan ay nagsasabing, malibang kayo'y magsisipanumbalik at maging tulad ng maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Tayong lahat ay kailangan magbago. Ang puso natin ay kailangan magbago. Ang buhay natin kailangan magbago upang tayo'y maging mas simple, mapagpakumbaba, mapagmahal at dalisay. Ito ang uri ng mga tao na nais ihanda ni Jesus sa langit. Sa 14 na bersikulo ng unang Juan, talata 4, na nagsasabing nakita natin at nasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Nang si Jesus ay bumaba mula sa banal na langit at nang siya ay namatay sa pamamagitan ng isang malupit na krus, namatay siya para sa mga taong mapuputi at ganoon din sa mga taong maiitim. Namatay siya sa mga taong mapula ang balat, sa kayumanggi o dilaw man. Si Jesucristo sa krus ay namatay para sa ating lahat. Mahal niya tayong lahat at nais niya na lahat tayo ay makarating sa walang hanggan niyang kaharian, at sa gitna ng matinding debating ito ay ang New York Times report. Ang debating ito patungkol sa lahi at katarungang pangkrimen na naghahati sa bansa natin. Naway ang Panginoong Hesus baguhin ang mga puso natin, kunin ang pagmamataas sa atin, kasalanan, diskriminasyon, dahil ang mga bagay na ito ay masama at ang lahat ng mga ito ay hindi makakapasok sa walang hanggang kaharian niya. Salamat sa panonood ng Ang World News at ang Biblia.